Magandang tanghali sa inyong lahat. Panibagong yugto na naman ang buhay ko bilang isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Ngayong araw na to ay unang araw na wala ang mga amo ko. By the way, nagpunta lang naman sila sa China. 2 araw doon dahil may kompetisyon na gaganapin sa larong golf ang aking alaga. So dahil nga wala ang mga amo ko at Sabado ngayon, bukas ay aking day off, sinigurado ko na malilinis ko lahat ng dapat kong linisin ngayong araw na to. Kahapon pala na nandito ang aking mga amo ay nakapag-deep cleaning na ako sa aming kitchen at sa loob ng bahay. Ngayon naman ang i-deep cleaning ko ay ang aming balcony at mga bintana. So dahil nga wala naman ang mga amo ko at late ako gumising, ay magpapalit muna ako ng damit kong pang trabaho. Nakapantulog pa kasi ako habang chinecheck ko yung mga damit na dapat kong tiklupin bago ako maglinis ng mga bintana. Pagkatapos kong magbihis ay tsaka ko isa-isang ihahanda lahat ng aking kailangan sa paglilinis sa balcony. Ginagawa ko talaga to pag wala ang mga amo ko dahil kapag andito ang mga amo ko, hindi ako pa pwede maglinis sa balcony. Alam niyo na kung bakit at anong dahilan. So dito nga ay binasta ko na yung bangko, timba at palangga na nagagamitin ko sa paglilinis. Inaayos ko din muna itong mga halaman ng amo kong lalaki. Sa paglilinis pala ay 2 klaseng tubig ang ginagamit ko. Sa batya, isang tubig na kung saan may sabon na gagamitin ko pang kuskus dito sa mga salamin. Sa timba naman ay tubig lang na gagamitin kong pambanlaw dito sa pinangkuskus kong sabon sa mga bintana. Ganito nga pala ako maglinis ng mga salamin at ng aming balcony. Binubuhusan ko na ito antimano ng tubig na may sabon at saka ko ngayon siya ibabrush. Pakiramdam ko kasi ay mas madali at malinis ko siyang nalilinis sa ganitong pamamaraan. At hindi na ako magpapaulit-ulit pa na punasan yung mga salamin. Nahihirapan kasi ako pag paulit-ulit kong pinupunasan yung mga salamin namin. Dahil nga may gumagawa dito sa harapan ng building namin, hindi na sapat na basahan lang na basa ang ipupunas mo sa aming mga bintana. Kaya ang diskarte ko para madali ko siyang malinis ay bubuhusan ko na siya antimano ng tubig na may sabon at saka ko na lang siya babanlawan at pupunasan. Sa ganoong paraan ay hindi ko na kailangan paulit-ulitin sa araw-araw ang paglilinis ng aming mga bintana dito sa aming balcony. Masyado kasing madikit yung mga alikabok dahil nga merong construction dyan sa baba namin. Kaya tuwing wala ang mga amo ko o kaya ay araw ng Sabado ay inuobliga ko talaga ang aking sarili na gawin to 1 beses sa 1 linggo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, dinidiskartehan ko na lang talaga ang trabaho ko. Madalas sa paglilinis, ang pinipili ko ay yung mahirap na pamamaraan. Dahil siyak ako na pag natapos ko naman ang trabaho ko, ay hindi ako masisita ng amo ko. Pag ginawa ko kasi yung mga madadaling bagay sa diskarte sa trabaho ko, panigurado ay uulit-ulitin ko lang na babalikan sa paglilinis yung mga nililinis ko. Kaya minsan, hindi na baling madami akong gagawin. Pag natapos ko naman, ay hindi ko na uulit-ulitin. Pwede akong umupo at magpahinga dahil alam ko sa sarili ko na nagawa ko din naman ng maayos yung tinrabaho ko. Pagkatapos kong malinis itong mga salamin, ay ibubuhos ko na yung natirang tubig na ginamit ko sa pagbabanlaw. Dito naman ay babanlawan ko yung binrush ko namang floor at pagkatapos nun ay mamamahinga na ako.